Welcome to Donmar TV News Channel. Dante, bakit masasabing mas maganda kung face-to-face ang presidential debate? Angela, sa ngayon ay wala pang inilabas nga na guidelines yung Commission on Elections kung papaano itong gagawing presidential debates. Tinanong rin natin kanina si COMELEC spokesperson Director James Jimenez, pero wala pa itong tugon. Ngunit sa isang ulat, sinabi ni Jimenez na kasalukuyan na nila itong pinaghahandaan, lalo na gagawin ang debate sa gitna ng umiiral na pandemya. Malaki ang bentahe kung harapan o face-to-face ang gagawing presidential debates. Ayon sa political analyst na si Professor Ramon Casiple, madaling malaman kung sincero ang isang kandidato. Nakikilatis din ng mabuti ng taong bayan ang kanilang iboboto batay sa mga plataforma di gobyerno na ilalahad ng mga ito. Mabilis din ang interaksyon o tugon sa mga katanungan na ibinibigay. Maiiwasan pa ang posibleng problema sa technical tulad ng internet connection. Mahalagang makita mo kung ano talaga yung mga posisyon, kung paano nila ina-argue, kasi makikita mo doon kung tama yung argument. Ibig sabihin, lampas ka doon sa simpleng salita lang, walang nagbubulong sa kanya. At pagkikita mo rin kung gaano kasinsiro yung kandidato na yan. Kung paano niya ina-argue, makikita mo yan kung nabubola lang. Makita po natin kung sila ay nagpapaligoy sa kanilang mga sagot, sa kanilang opinion, kung sila ba ay nagsisinungaling o nagsasabi ng katotohanan sa kanilang mga pahayag sa atin. Pero dahil sa pandemya, naniniwala si Casiple na pwede rin itong gawing hybrid o pisikal ang mga kandidato at virtual ang mga audience. Lalo pa ngayon na may pandemya nga, hindi talagang walang public na appearance masyado. Pag ganyan, naghahanap ang tao ng pinaka-maximum experience. Kaya yan, kung kaya nang gawin yan, ng debate. Si presidential aspirant Vice President Leni Robredo ay sang-ayon sa sinabi ni Senator Manny Pacquiao na magandang face-to-face ang debate. Tingin ko dapat talaga face-to-face para yung mga issues na tutuldukan habang magkakasama kayo sa isang event. Kasi mahirap din kung ang debate social media o mahirap kung yung debate nagsasagutan lang kasi hindi nabibigyan ng linaw yung lahat na issues. Si Senator Panfilo Lacson naman ay nais rin ang hybrid kaysa virtual. Batay kasi sa kanilang mga karanasan sa Senado, may mga limitasyon kung virtual o online lang ang debate. Maging ang kanyang running mate na si Senate President Vicente Soto III ay payag sa face-to-face debates. Ang ibang presidential aspirant tulad din na Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Ronald De La Rosa, Yodi de Guzman ay pabor din na magkaroon ng debate. Angela, dagdag pa nga ni Casiple, kapag nagsagawa ng debate ay mahalagang itatanong sa mga presidentiables ang kanilang mga plano hinggil sa paglaban sa kasalukuyang pandemya. Dapat rin maipakita ng mga ito kung papaano nila ibabangon o susolusyonan ang problema sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Angela. Yes, Dante, ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez ay nag-organize sila, ang plano nila ay mag-organize ng 6 debates para sa nalalapit na 2022 national elections. 3 dito ay para sa mga presidential balls at 3 ay para sa vice presidential balls. Ngayon, ano ba yung dahilan ng COMELEC na sabi ba sa inyo, Dante, kung bakit naisipan nila i-expand itong vice presidential ball debate na kung dati nung nakaraang taon ay isa lamang ang kanilang ginawa? Dante. Yes, Angela, wala pang nabanggit ng COMELEC dyan kung bakit nila in-expand, kung bakit hindi na lang doon sa mga presidential ang debate. At sa mga susunod na pagkakataon, Angela, ay mahalagang aalamin natin yan kung bakit nga nagkaroon ng, kumbaga magkakaroon ng panibagong rules ang COMELEC hinggil dyan, Angela. Pag-uusapan po natin regarding itong pinaka-latest naman, hindi pa nga tapos itong isa na naman. Panibago na naman binitawan itong si Vice President aspirant, itong si Kiko Pangilinan.
Ito pinaka-latest po niya na binitawan po, no? Sa ating mga tropa po dyan. Ipapahukay po niya ang labi ni former President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani kung siya po ay mananalo bilang Vice President. Ipapahukay daw. Ito lang masasabi po natin po dyan sa pinaka-latest, ano? Kasi ito nga masasabi po natin, habang tumatagal talaga, no? Habang tumatagal, hindi mo lubos maisip ito, no? Na talagang nagkakalat ng gusto itong si Kiko, no? Hindi mo lubos maunawaan kung ano nga ba talaga ipinaglalaban niya, no? Hindi mo lubos maunawaan kung sa ano lang, nasa malawak mo na pag-iisip, bakit nasabi ng tao, nabitawan niya, no? In a sense, na ito po siya, Vice President po ito ang kanyang posisyon, pumapangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas ang kanyang tinatarget o pinupuntirya. Ganun pala mag-isip kayo, ganun pala sila mag-isip. Tingnan mo yung kasi sinabi dyan. Lumalabas tuloy, walang paligoy-ligoy ito mga tropa, diretsahan na ito, no? Lumalabas tuloy, ganun na ba kadesperado ang grupo, lalong-lalo ito si Kiko Pangilinan? Madam Lenny, Madam Sempleni, o VP Robredo, na-check mo ba ito? Parang kailangan niya itong ipa-check up ito sa psychiatrist itong si Kiko. Kasi parang habang tumatagal, nag-iiba. Lumalabas tuloy itong mga tropa po natin, napakasimple lang. Ito lang napakasimple lang. Ano ba pinaglalaban mo, Kiko? Ikaw tumakbo ka bilang Vice President. Yun ba platform of governance mo? Yung ba plataforma mo? Ipahukay doon. Ang namayapang kabaong na o itong labi na ilibing niya ng gusto sa kanyang huling hantungan sa napakahabang panahon na debate ninyo, awayan ninyo, bangayan dito, bangayan doon. Ungkatin mo naman. Mag-isip ka, tingnan mo kung tama bang pag-iisip nito, no? Kiko Pangilinan, hindi ko talaga lubos maisip, sir. Totoo lang. Hindi talaga natin lubos maisip kung bakit naisip mo yung ganong di ba? Nasaan yung pag-unawa mo? Ito lang mga tropa po natin, seryosong usapan. Ganyan ba mag-isip ang isip? Abogado ka pa naman kaya? Kiko, abogado ka. Respetado ka. Ganon ka lang mag-isip? Tatakbo ka bilang Vice President, tapos ang purpose mo, ipahukay ang labi ni Marcos na namayapa doon sa libingan ng mga bayani kasi hindi ka konforme dahil hindi siya bayani. Ganon ba yun? Parang, akala ko ba dissenting kayo? Akala ko ba ito yung grupo ni kinabibilangan mo, lumalaban ng patas, lumalabas tuloy, eto, lumalabas tuloy, wala akong kinikilingan dito, wala akong pinoproteksyonan, wala pa akong ini-endorso. Pero ang ginagawa mo, Kiko Pangilinan, ay masyadong malayo. Nasaan ang kukote mo? Lumalabas tuloy, is just a matter of personal. Pinipersonal nyo ng husto, ang kalaban nyo, hindi na po plataforma ang ino-offer nyo sa taong bayan. Personalan na ito. Hindi namin talaga lubos maisip, ordinaryong mamamayan lang. Ordinaryong mamamayan, kaya mismo na kahit bata po dyan, pag nakita ka, si pinag-aral lang gustong ganon-ganon, yun pala ang purpose mo. Tatakbo ka, kung manalo ka, ipahukay mo balik. Tama ba yung pag-iisip na yan? Nag-iisip ka ba ng matino, Kiko? Talagang no? Hindi po namin maarok. Habang tumatagal, lalo kang nanlalamig sa taong bayan. Nawawala ng amor, nakakawala na ng gana makinig sa'yo, kasi ang pinaglalaban mo, hindi na karapatan ng mamamayan, karapatan ng general public, na yung dapat paglingkuran, kundi ang habulin ng mga Marcos, ang mga nakaraan. Lumabas sa bibig mo tuloy. Ito lang ba masasabi po namin? Kiko, tandaan mo, Kiko, tandaan mo, ito lang masasabi natin, nanalo ka lang, eto na lang, nanalo ka lang, tandaan mo, hindi po dahil sa ikaw ay magaling or mismo ikaw ay karapat-dapat. Nanalo ka, it's because, dinadala mo, nakadikit ka sa popularity ng iyong asawa. Kung ikaw lang, sus Mariosep, kung diin ka, nagtatago ka lang sa pangalan ng The Megastar, asawa mo. Pero ikaw, Kiko, wala ka. But it's because of the love, tanggap ng taong bayan ang kabaitan ng iyong asawa at higit sa lahat yung nakatatak sa industriya, pinagbigyan ka. Pero ang ginawa mo, nagkalat ka. Wala ka naming ginawa. Wala kang galang. Wala kang kagalang-galang man lang sa mga yumaong. Sa pamilya mo kaya gagawin yan? Sa'yo kaya gagawin yan? Naisip mo ba yon? Abogado naging, naku po, abogado tuloy.
Pulsuhan nyo, kahit ako, hindi ako makabongbong, hindi man ako makaping, hindi ako makaisko, hindi ako makapakyaw. Oh, from the start. Green ako, Duterte ako. Pero kung sino man dyan mananalo sa kanila, pero boboto pa rin ako pagkatapos po dyan, November 15 nga ako eh. Wala akong endorso pa maliban. Pero mga kampanya talaga kami, ako. Dahil kami naniniwala na ito, umiirat ang tunay na demokrasya sa ating bansa. Pagkatapos nito, mag-move on tayo kung sino ang ihalal ng taong bayan, majority, the voice of the people. Pero ikaw, lahat na lang gagawin mo eh, no? Lahat na lang gagawin, pamersonal na, hindi na malabas tuloy, wala kang plataforma! Ganid ka sa pwesto. Kaawa-awa ka. Ha? Kaawa-awa ka, actually. Kasi bakit? Umabot kay, tingnan mo, umabot sa punto na kasukdul-sukdulan na ang iyong galit sa mga Marcos. Paghabol? Trabaho ba ng isang vice president ang paghabol sa mga yumaon na mayapa na ng mga labi doon? Oh? Ipahukay mo? Elementarya, makakaunawa yan. Nagtuturo tayo forgiving spirit. Dapat marunong tayo magpatawad. Di sino ba naman tayo di magpatawad at saka mag-move on? Pero nagpapakita lang talaga ngayon na ikaw, Kiko, hindi ka karapat-dapat iboto at hindi ka karapat-dapat manungkulan muli dyan sa inaasam-asam mong pwesto. Marami kaming pinapalampas sa iyo, nakakatawa ka na eh. Hindi pa kami dito nag-isa-isa sa inyo eh. Binibigyan lang natin muna ng mga political background ang bawat isa. Pero ngayon, hindi ako maghahatubili pagkatapos ng November 15, isa-isahin ko ito, ang tracking record mo. Isa-isahin natin. Sisiya sa atin. Aplikante ka man kaya? Aplikante ka ni Juan de la Cruz ng taong bayan. Karapat-dapat, mayroong mabusising interview ang mangyayari. I-check natin ang historical background mo. Kung ano ka ba nagawa mo lang ay. Madam Lenny, VP Robredo, pagsabi-sabihan mo bang ito? Nawawala po sa landas. Ito po yung VP po ninyo. Kung ano-ano nang gagawin. May paiyak-iyak pa, hindi naman lumuluha. Kulang ang seminar. Kulang ang session mo kay Megastar. Hindi ka bang famas? Hindi ka bang famas? Puno ka yata ng malas, Kiko eh. Yung sinusundan mo noon, yung VP, ganun din. Kahit ano na lang gagawin, hindi yan magkukonforme sa'yo. Hindi mag-a-agree sa'yo. Ganun ba kayo mag-isip? Itong challenge ngayon sa ating mga tropa. Challenge na po natin sa mga boboto, lalong-lalong sa mga Lenny, mga Kiko. Yun ba? Akala ko ba may finest kayo na tinatawag? Decency.